Thank you, Jesus. Hallelujah. Magandang umaga po sa lahat. Muli, hinihiling ko po ang lahat na tayo po ay dudulog sa panalangin sa ating Panginoon. Hallelujah. Let us all come to prayer once again, mga kapatid. Hallelujah. Heavenly Father, Panginoong Jesucristo, kami nagpapakumbaba sa iyong dakila at makapangyarihang presensya. Sa umagang ito, sa mga sandaling ito, Panginoon, alam namin na kami ay mga makasalanan, mga hamak na nilalang mo, Panginoon. Hallelujah. Maruming basahan kung ikukumpara sa iyong katuwiran. Ngunit napakabuti mo sa amin, Panginoon. Ang iyong pag-ibig, ang iyong biyaya, ang iyong habag, Panginoon, ay walang katulad na siyang nagdudulot, Panginoon, upang kami ay magtungo dito, Panginoon, hallelujah, may buong pagpapakumbaba na humihingi ng kapatawaran mula sa aming mga kasalanan, sa aming mga pagkukulang, Panginoon. And we ask, Lord Jesus, humbly, that you wash us with your precious and powerful blood once again, Lord God, and make us worthy, Lord Jesus, not just to stand in your presence, but to give everything that we have, hallelujah, as our service to you, Lord God, as our worship to you, as our sacrifice to you, Lord. Hallelujah. At ikaw nawa, Panginoon, ang patuloy na magpadama ng iyong pag-ibig, ng iyong makapangyarihang presensya sa amin, at ang iyong pangungusap, Panginoon, ang iyong mga salita, ang patuloy mong ibigay sa amin, Panginoon. Itanim mo sa aming mga puso at sa aming mga isipan, Panginoon. Kinakailangan namin, Panginoon, ng kaunawaan. Hallelujah. At kami sa aming mga sarili, Panginoon, ay marami mga limitasyon, Panginoon. Hallelujah. Kaya kinakailangan namin, Panginoon, ang iyong makalangit na kaunawaan. Hallelujah. Ibuhos mo, Panginoon, sa iyong mga anak ang makalangit na kaunawaan na ito, Panginoon, upang habang kami naghihintay sa iyong pagbabalik, kami, Panginoon, ay mamuhay ng naayon sa iyong kalooban. Namumuhay na may katuwiran, may kabanalan, Panginoon, hallelujah, sa bawat aspeto ng aming mga buhay, Panginoon, hallelujah. Ikaw nawa, Lord Jesus, hallelujah, at ang dakilang plano ang siyang matupad. Kaya nawa, Panginoon, hallelujah, sa mga sandaling ito, gamitin mo lamang po, hindi lamang ang iyong lingkod, kundi ang bawat isa na naririto, upang sa aming gagawing pag-aaral, Panginoon, mabigyan ka namin ng kalwalhatian at ng kapulihan at ng kaluguran, at ikaw lamang at wala ng iba, Panginoon, ang patuloy naming itataas, patuloy naming sasambahin at pupurihin. Maraming salamat po ngayon pa lamang, inaangkin na namin, Panginoon, ang pagpapala ng makalangit na kaunawaan na iyong inihanda at ipagkakaloob sa bawat isa sa amin. Ito ang aming samo at dalangin sa iyong matamis, makapangyarihang pangalan, sa pangalan mo, Jesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Magandang umaga po sa lahat. At maaari na po tayong makaupo. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. So nagbabalik po ang inyong lingkod upang ipagpatuloy ang ating pag-aaral. Hallelujah. Noong nakaraang mga linggo, noong nakaraang buwan actually, mga kapatid. So kung inyong mapapansin, para hindi naman nakakasawa, di ba? Kung pareho lamang palagi ang nagluluto at yung putahe ay hindi masyadong nag-iiba, di ba? Nakakasawa. Amen? So, mas mainam, mga kapatid, na from time to time, hallelujah, hindi lamang ibang putahe, kundi iba rin yung nagluluto. Pero alam natin, mga kapatid, ang chef ng lahat ng yan, mga kapatid, ay ang ating Panginoon. Mga cook lamang yung mga tumatayo dito sa likuran ng pulpito. Amen? Sa mga kapatid, kung mapapansin niyo pagdating sa ilan sa mga practical na aspeto ng pagiging mananampalataya, in connection, of course, hindi lamang ito totally practical, kundi mga kapatid, syempre, grounded on scriptural foundation. Hallelujah. So, ito po ang naka-assign sa inyong lingkod. Naalala ninyo noong huling beses na ako ay tumayo dito sa likod ng pulpito para po sa ating Sunday School. Ang ating pong pinag-uusapan ay tungkol sa the dignity of work. So, babalikan natin yan, mga kapatid. Hallelujah. Itong aralin na ito, mga kapatid, na pag-usapan na natin ilang mga punto, kagaya mga kapatid nung indolent and idle, mga kapatid. Gayun din ang procrastination, prodigality. Ngayon, mga kapatid, pag-usapan natin. Ito, mga kapatid, sabihin na natin, marami sa atin siguro ay makaka-relate dito. Maraming mga Pilipino, marahil ang makaka-relate dito kung mapapakinggan nila itong araling ito.
Pero itong aspetong ito, mga kapatid, sabihin na natin, isa ito sa mga bagay na parang hindi yata tama ang pagkaunawa ng maraming mga tao, especially mga Filipino. Okay? At ang tinutukoy ko, mga kapatid, poverty. Kahirapan. Mga kapatid, dito sa ating bansa, for some reason, hindi ko alam kung dahil ba ito sa impluensya, mga kapatid, ng kultura ng mga banyaga na sumakop sa atin. Kasi marahil nailagay sa kultura, sa mindset ng maraming mga Pilipino, mga kapatid, na ang kahirapan, bagamat ayaw natin maging mahirap, di ba? Pero may mga kababayan tayo, mga kapatid, na ang tingin sa kahirapan ay parang hindi siya bagay na ayaw nating masadlak doon, pero mga kapatid, at the same time, may mga kababayan din tayo na ginagamit yung kahirapan bilang dahilan or bilang palusot. Kaya in a way, mga kapatid, yung kahirapan, mga kapatid, hindi siya totally, yun, yung poverty card. Diba? Pansinin nyo, mga kapatid, kapag mayroong mga pasaway, nahuhuli ng mga pulis, di ba? Halimbawa, mga nagbebenta, mga illegal vendors, pag hinuli, ang sasabihin, "Sir, patawarin nyo na ako. Ano naman, kasi mahirap lang talaga. Kung nagtatrabaho lang po, kailangan po namin kumita Di ba? And then, kung papansinin nyo, mga kapatid, nagagamit din yung poverty card para pang-attract ng awa. So, parang nagiging palusot siya, nagiging dahilan siya, tapos, nagagamit din siya, mga kapatid, pang-attract ng awa ng ibang tao. Alam niyo, mga kapatid, lalo na ito approaching Christmas time, holiday season, mga kapatid. Malamang-lamang yan, pagdating dyan sa may intersection, yung papuntang yung paakyat ng, di ba? Paakyat ng Alaska, tsaka yung papuntang bayan, dadami na dyan yung mga umaakyat ng jeep. Di ba? Yung mga badyaw. Di ba? Tapos, mga kapatid, hindi sa mga kapatid, hindi sa parang minamaliit natin, minamata natin, mga kapatid. Pero mapapatanong ka paano sila nakakapunta doon? Tapos, mga kapatid, madalas pa, ang ginagawa, mga kapatid, bukod syempre sa hindi ka bibigyan, mga kapatid, kung halimbawa, naka-formal ka, tapos akit ka ng jeep, tapos kailangan ko po ng tulong, pwede po bang makahingi ng ilang barya? Hindi syempre sabi mo, mas maganda pa ang damit mo kaysa damit ko Kasi ikaw yung humihingi sa akin, baka dapat ako manghingi sa'yo. Di ba? So, nandoon yung pagdating sa forma at ang para sa akin, mga kapatid, isang sabihin natin, mga kapatid, dumarating sa point na naiinis ako, pero more on nadidismaya ako, naawa ako, mga kapatid. Hindi doon sa namamas, kundi pag may dalang bata, pampadagdag awa, delikado, mga kapatid, akit ng jeep, may daladalang bata, lumalakad sa gitna ng kalsada, kahit sabihin na nakatigil yung mga sasakyan dahil traffic, may daladalang bata. Tapos mapapansin nyo yung bata palaging tulog. Kasi ang parang naririnig ko, yung iba dyan nga, yung mga di umane, parang dala ng mga sindikato, pinapatulog nila yung bata. Oo, para hindi magligalig. Tsaka para hindi kasi, hindi naman ako magugulat kung ang may karga-karga dyan, hindi naman niya talaga magulang Diba? So, kumbaga parang dagdag sa awa factor. Kasi, syempre, may enhance yung imahe ng poverty kung meron kang alagang bata na dala-dala mo na kailangan mong pakainin. Diba? So, yun, mga kapatid. Now, for some reason, mga kapatid, yun yung iniisip ko nasa mindset ba yung sabihin na natin yung soap opera mentality or Cinderella mentality ng mga karamihang Pilipino. Ano ba Cinderella mentality siya? Kasi diba si Cinderella, yung sa fairy tale na Cinderella, diba? Bagamat si Cinderella ay anak siya ng pero nung namatay yung nanay niya, nag-asawang muli yung tatay niya, diba? Yung asawa ng tatay niya, may mga anak na rin na pero
sila yung nag-enjoy daw sa karangyaan, inaapi-api nila si Cinderella. So, si Cinderella parang nasadlak sa, hindi naman poverty talaga kasi ano eh. Pero di ba, siya yung parang pinahirap. Tapos, nandoon mga kapatid, at the end of the story, di ba, siya yung napili na mapangasawa ng prinsipe. Di ba? Pagkatapos ng ilang magic na naganap, di ba? Fairy godmother and that. Di ba? Parang feeling ko may ganong klase ng mentalidad yung ibang mga Pilipino. Okay lang maging mahirap kasi darating ang panahon na parang si Cinderella, meron akong matatanggap na magic. Di ba? Malaking pagpapala, one time, big time. Di ba? Na makakapag-alis sa akin dito sa kahirapan. Nawawala mga kapatid, kumbaga nababaliwala tuloy yung importansya ng trabaho. Yung mag-exert ka ng conscious, substantial effort to get yourself out of that situation. Di ba? And unfortunately, mga kapatid, meron ding mga tao na nasa itaas ng lipunan natin, mga government officials pa, di ba, na ginagamit din ito. Nagagamit din itong poverty. Di ba? Yung mga ayuda na yan, di ba? Tapos may kalakip na nakalagay sa sobre, nando yung picture ni congressman or ni governor or ni mayor. Na parang siya yung, pera mo yan? Galing yan sa sarili mong bulsa. Di ba? Tapos mga kapatid, pagdating sa mga rally, di ba? Yung mga campaign rally, ang hahakutin niyan, yung mga, namimigay si kandidato ng 1,000, pupunta doon sa di ba? Hakot-hakot. Yung mga ganun, mga kapatid, nagagamit din siya. Na hindi namamalaya, hindi naiisip, hindi na pagtatanto ng mga kababayan natin na gano'n, na isa rin sa mga contributors kung bakit tila baga hindi nagiging conducive para kahit na mag-exert ka ng effort, tila baga nandoon, merong glass ceiling, pumipigil sa'yo para makaangat, dahil din dito sa mga opisyal natin. Diba? Na nagagamit yun nga, yung poverty card. So yung poverty card, it works not just for the person who is experiencing poverty and who has that mentality na pwede niyang gamitin yung kahirapan niya, pero nagagamit din yung poverty card ng ibang tao na gustong manamantala. And take note, baka may maririnig tayong aral. Di ba ang aral ni Jesus Christ? Blessed are the poor. Na para bagang yung poverty ay isang virtue. Alam niyo mga kapatid, aaminin ko sa inyo, may panahon, nung ako'y bata pa, di ba, lumaki ako sa saradong Katoliko, not to demean mga kapatid. Pero yung pagkakaunawa ko doon, mga kapatid, mali. Kaya parang nasa ayokong yumaman, kasi pag yumaman ako, magiging less blessed na. Diba? Mas mainam na lang na maging simple yung pamumuhay ko. Tsaka naiisip ko rin naman, sa isang banda, naisip ko kasi baka pag yumaman ako, yumabang ako. Maging matapobre ako. So, nandoon yung isang banda. Pero nandoon yung mali kong pagkaunawa na parang ang idea ko noon, ang gusto ni Lord, manatili ka sa isang mababang katayuan, mananatili ka mapagpakumbaba. Pero, di ba, hindi kasama doon yung prosperity. Well, I'm not saying na prosperity, di ba meron tayong tinatawag na prosperity gospel, masama din yun. Extremes kasi mga kapatid Extremes. Anything na extreme mga kapatid, hindi maganda. Para lang yan mga kapatid, yung iniinom kinakain natin. Di ba? Maniniwala ba kayo ang tubig na parang wala-wala lang, pag sumobra nakakamatay ang tubig? Di ba? Sa kondisyon ng katawan mo at pag lumaklak ka ng di ko alam kung meron kayo nabasa or na pagkatapos niya yata ng very strenuous na physical activity, mga kapatid, dahil siguro na uhaw, uminom ng tubig, biglaan, parang 2 litro. Patay. Ba? So mga kapatid, ang lahat ng sobra, nakakasama. Ganon din mga kapatid,
yung ating iniisip, yung ating mindset, mga kapatid. Take note, God has not made poverty a virtue. Neither are riches. So, dalawang extremes yan ng spectrum. So, nandoon yung pagiging mahirap, nandoon naman yung pagiging mayaman. Ano? So, take note, mga kapatid, hallelujah. If we open our Bibles to Proverbs chapter 30, verses 7 to 9. Again, Proverbs 30, verses 7 to 9. Ano? Two things have I required of thee. Deny me them not before I die. Remove far from me vanity and lies. Give me neither poverty nor riches. Give me neither poverty nor riches. Feed me with food convenient for me, lest I be full and deny thee and say, who is the Lord? Or lest I be poor and steal and take the name of my God in vain. So nakita nyo, dito sa Proverbs chapter 30 verses 7 to 9, yung dalawang extremes kung anong pwede mangyari. Kapag ka daw, mga kapatid, nandoon sa kayamanan, ang maaaring mangyari, mga kapatid, was either lest I be full and deny thee. Itatanggi ang Panginoon. Tapos sasabihin sino? Si Lord. Diba? Hindi na mangyari sa atin yon, mga kapatid, na ang iniisip natin, yumaman ako dahil sa sarili kong pagsisikap. Walang kinalaman dito ang Panginoon. Maling-mali. Diba? Marami rin na may ganoong mindset, mga kapatid, ano? Kaya nga, yung pinag-aaralan natin, mga kapatid, nariyan palagi, mga kapatid, yung tungkol sa ating pagtatrabaho, paglilingkod. Ano? Para tayo, mga kapatid, ay mabuhay sa sanlibutang ito, ano? Habang tayo naghihintay sa ating Panginoon. At naroon din, mga kapatid, yung pagsusumikap natin sa paglilingkod sa ating Panginoon. Ano? Hindi pwedeng extremes. Ano? Kapag extreme ka na nandoon ka sa side na kailangan i-focus ko ang lahat ng aking panahon sa pagtatrabaho para masiguro ko ng aking pamilya ay hindi magugutom, para masiguro ng lahat ng mga gusto kong bilhin at tangkilikin ay aking mabibili at matatangkilik, na hindi ako makakaranas o ang mga henerasyon sumunod sa akin ay hindi makakaranas ng kahirapan. Na nakakalimutan mo na nariyan, kailangan din ang paglingkuran ng ating Panginoon. O nandoon naman yung kabilang extreme, mga kapatid. Mahal na mahal ko ang ating Panginoon, hindi na ako magtatrabaho. Hindi ganun ang kalooban ng ating Panginoon. Diba? Nandoon dalawang extremes. Take note, mga kapatid, we are still here in this world. Nandyan ang ating fleshly or carnal aspect. Nandyan din yung ating spiritual aspect. Dapat merong tamang balanse dyan. We cannot be fully spiritual yet. Nandoon, mga kapatid, tutungo tayo doon, pero habang naririto pa tayo, mga kapatid, hindi pa natatransform ang ating katawan doon sa glorified body. Yung glorified body natin yun, hindi na nakakaranas ng sakit. Hindi na yun magugutom, mga kapatid. Kaya nga, di ba, pag tayo, mga kapatid, inilob ng ating Panginoon na makasama sa langit, wala tayong ibang gagawin doon, mga kapatid, kundi purihin siya . Di ba? Palagay ba ninyo meron pang oras para kumain? Palagay ba ninyo meron pang oras para magtrabaho? Hindi na kailangan kasi nandoon na kasama na natin si Lord. Magpupuri na lang tayo doon. Wala nang kakailanganin yung glorified body. Ano? Pero wala pa tayo sa glorified body, mga kapatid. Di ba? Maglilingkod na lamang ako sa church. Buong buhay ko, pinabayaan mo na ang iyong pamilya. Di ba? So mga kapatid, nandoon ang tamang balance dapat. At kinakailangan natin, of course, hindi natin yan kaya sa sarili lamang natin. Yung hindi tayo mapupunta sa either extreme. Kailangan natin ang ating Panginoon. Kailangan natin ang kalakasan at wisdom ng ating Panginoon. O pagka naman daw naghirap, di ba? Who is the Lord? Lest I be poor and steal. Yun yung mga nagnakaw ako kasi mahirap lang ako . Nagugutom yung pamilya ko .
Wala na akong ibang magawa. Kapit na ako sa patalim. Yung mga ganun di ba? Tapos, and take the name of my God in vain. Di ba? So, ayaw ni Lord, mga kapatid, hindi virtue ang either extreme, poverty or riches. A man may be poor, but he should never use that as an excuse to be lazy. Minsan, mga kapatid, yung panapapakamot ang ulo ko, yung mga nasa kalye or umaakyat sa jeep, tapos makikita mo, ang lakas-lakas ng katawan nito Oo. Ang lakas-lakas ng katawan nito Bakit siya paghihingi? Kasi mga kapatid, nandun nga, I think, forgive me if I sound harsh. Pero the way I see it kasi mga kapatid, marami sa mga kababayan natin, marami sa atin, gusto natin madalian. Kasi nga naman, mas madaling makakuha ng pera na hihingi ka lang kaysa doon sa pagsisimika, pag magtatrabaho ka. Kahit mga kapatid, yung mga sabihin natin, kahit papaano naman, may effort naman na ine-exert Pumunta kayo dyan sa 7-Eleven, dyan sa dalawang 7-Eleven na malapit sa atin. 7-Eleven na malapit sa Lyceum, tsaka yung 7-Eleven na nasa may malapit sa palengke ng Tunasan. Pareho yan, mga kapatid. Halos palagi may nakatayo dyan, may tagabukas ng pinto. Iniisip ko, okay, sige, nag-exert ka naman ng nagbubukas ka ng pinto, pero kaya ko naman buksan yung pinto Hindi ako hindi ako magbibigay ng pera sa'yo para sa isang bagay na kaya kong gawin. Diba? Hindi sa parang nagiging mata pobre tayo. Inisip ko, di ba parang mas maigi kung nagtatrabaho ka? Now, nandun naman din yung aspeto nga, mga kapatid, na may available bang trabaho para sa kanila. Diba? Kaya nga sinasabi ko sa inyo, yung mga nasa taas, mga kapatid, ginagamit din nagagamit din, unfortunately, yung poverty card against the people. Kaya mga kapatid, kailangan talaga ng ating lipunan ang ating Panginoon. It would be easy to feel that there is no use putting forth any effort to work when it is impossible to afford tools or equipment with which to work. Ayun, yun nga. Diba? Paano ako magtatrabaho? Wala naman akong, walang available ng trabaho. Pag sinubukan ko mag-apply, tatanggihan ako kasi ang hinahanap nila, dapat ganito, ganyan. Diba? Or, paano ako makakapagnegosyo? Wala naman akong mga kagamitan, wala naman akong, pampuhunan. Diba? So, nandoon mga kapatid, yung mga posibleng dahilan. Diba? The Bible teaches us that we are to do the best we can with what we have. Mga kapatid, walang tao na makapagsasabi na totally zero siya. Bro, paano yung namamalimos, paano yung wala. Oo, sabihin na natin, zero sila pagdating sa pananalapi. Nasaan yung lakas ng kanilang katawan? Hindi totally zero, mga kapatid. Yun nga yung, kung titingnan natin, mga kapatid, napakabuti ng ating Panginoon Kasi kahit lahat, yung bang mga namamalimos, palagay ba ninyo, sila ay mga nakakakilala at nananampalataya at naglilingkod sa ating Panginoon? Karamihan dyan, kagaya ng karamihang mga tao sa sanlibutan, ay hindi pa rin talaga nakakakilala sa ating Panginoon. Pero hindi sila pinapabayaan ng ating Panginoon. Alam nyo, nung lockdown nga, pinag-uusapan namin, nung COVID, pinag-uusapan namin ni Sister Jeremy at saka nung tita niya hindi lang ba nare-report dahil hindi nadadala sa ospital? Pero bakit parang wala yata sa statistics ng mga namamatay or nalalagay sa malalang sitwasyon ng COVID, ang mga mahihirap, yung mga yung mga sa kalye. But hindi naman sila hinuhuli, nandoon pa rin sila, hindi naman sila naka-face mask. Pero wala ka naman makikita na bigla na lang humandusay dyan na dahil hindi na makahinga. Diba? Para sa akin, mga kapatid, proof na kahit na gano'n ang kalagayan nila at kahit na marahil hindi pa nila nakikilala ang ating Panginoon, hindi sila pinababayaan ng ating Panginoon. Amen. Diba? Kaya hindi natin masasabi na zero Kaya dapat
Kung ano yung meron tayo, nais ng ating Panginoon, gamitin natin yon. Wala man tayong pera, pero gamitin natin yung lakas ng ating katawan na meron tayo. Sigurado na, kung nakakahinga pa tayo, nakakakilos pa tayo, di ba? Magagamit natin yung katawan natin. Ano? Example, mga kapatid, di ba, si Moses. Si Moses, di ba, nung nakausap siya ng ating Panginoon at ni Panginoon nagagamitin siya para palayain ng mga Israelita. Diba? Anong ginawa ni Moses? Pumayag ba siya agad? Nag-agree ba siya? Nangatwiran pa siya, di ba? Marami sa atin ganun eh. Nga, di ba, sabi ni Pastor James, nagiging paniki. Diba? Nagiging paniki. Ba't ako? Hindi naman ako magaling magsalita. Ba't ako? Wala naman akong pera. Ba't ako? Di ba? Pero matandaan natin mga kapatid, bawat isa sa atin ay may pinagkaloob ang ating Panginoon. God showed Moses that all he needed was what he had in his possession to do the work God was calling him to. Ano ba yung meron kay Moses nung time na yun? Di ba may hawak siyang pamatok? Pamatok. Yung tungkod. Yun. Di ba? At nakita naman natin later on kung paanong ginamit yung tungkod na yun. Di ba? All Moses had in his hand was a rod, but God told him to use it and then he made up the difference. Kita natin kung gaano yung mahimalang pagkilos ng ating Panginoon nung ginamit niya si Moses at yung tungkod na yun. Ano pa, mga kapatid? Yung bata na hindi pinagkait yung kanyang baon, nung ang mga apostoles sinabi kay Jesus Christ, Lord, pawiin mo na yung mga taong yan. Magugutom yung mga yan. Wala tayong maipapakain. Wala tayong pera. Wala kaming pera, Lord. O kung may pera man kami, Lord, hindi natin kaya pakainin yung kanyang karami. Tapos nandoon, mga kapatid, yung bata. Di ba? Ano ang meron doon sa bata? Ano yung dala-dala niya? Di ba? May dala siyang ilang pirasong tinapay at isda. Di ba? Hindi kinakailangan, mga kapatid, na meron kang cellphone, may grab app ka, pup, 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 5,000 order. Wow! Saan ang pera? Maraming pera. Hindi ganun eh, mga kapatid. Natural. Inaano ko lang, mga kapatid, ha? Parang ginagawa, I'm putting it in a lighter view. Pero mga kapatid, you get me, di ba? Kung ano yung mayroon, yun ang gagamitin ng ating Panginoon. Basta pagagamit natin. The moment, mga kapatid, kasi mga kapatid, yun nga hindi inalis ni Lord sa atin yung ating malayang pagpili. Pwede nating piliin na wag ipagamit kay Lord kung ano yung mayroon tayo, yung lakas natin, lakas ng katawan natin, di ba? Or pwede nating piliin na ipagamit yon. And the moment na ipagamit natin yon sa ating Panginoon, mga kapatid, I'm telling you, God will make wonders. Kagaya ng kung paano yung 2 pirasong isda, di ba? Na-imagine ko nga, mga kapatid Pwede pa siguro, parang kaya ko pang imaginein kahit pa paano yung yung tinapay Kasi pwede mong pagpira-pirasuhin yung tinapay Di ba? Pero yung isda, para paramihin mo na isda pa rin, kung buhay yung isda, sige, mangitlog kayo dyan. Ang bilis naman nun, di ba? O dumami yung isda. Hindi. Instant Kumilos ang ating Panginoon Di ba? So, yung batang yon, mga kapatid, yun ang mayroon siya. Di ba? Pero noong yun ay ipinagkaloob niya sa ating Panginoon, hinayaan niya ang Panginoon na kumilos sa pamamagitan nung kung ano yung meron siya, yung baon niyang pagkain, mga kapatid. What did Jesus do? Jesus multiplied it. Hindi lamang nga, mga kapatid, yung sasapat doon sa mga nagugutom, sobra-sobra pa, di ba? May mga leftovers pa
Basket eh. Di ba? So take note mga kapatid, lack of riches is not an excuse for sloppiness and carelessness. Mga kapatid, ang kakulangan sa pananalapi ay hindi dahilan o hindi palusot para tayo mga kapatid ay hindi natin gawin kung ano yung kinakailangan nating gawin. Kailangan mga kapatid, lalo na yung kailangan nating gawin para sa ating Panginoon. Pero sa kabilang banda, mga kapatid, yun naman, mayaman, wow, lahat meron. Hindi ka mamumroblema kung saan ka kukuha ng ipangbibili mo, ipangbabayad mo. Diba? Pero take note mga kapatid, neither should the wealthy think that a man must be lazy because he is poor. Ano? Kung ikaw ay na may kakayahan, wag mo namang isipin, kaya yan mahirap kasi matamad yan. Or isipin mo na, mahirap yan, sigurado ako tamad yan. No. Wag mo isipin na dahil ikaw ay nakakaangat, mas mayroon ka, kaysa sa kung ano yung mayroon yung mahirap, naisipin mo na ikaw mas masipag yun. Hindi, na yun ay tamad. Hindi ganun mga kapatid. Many people are very industrious who have no means to do more. Yun nga eh. Lalo na yung mga mayayaman na nasa pwesto sa gobyerno, mga kapatid. Diba? Milyon-milyon, bilyon-bilyon pa nga eh. Diba? Yung mga ganoong napakamaling gawi ng mga nasa itaas, yun yung nakakapagtanggal ng oportunidad para sa mga nasa babae. Kaya nandoon, I also agree na mayroon talaga mga pagkakataon kahit na anong pagsusumikap mo, nandoon nga parang may glass ceiling, may limitasyon. May limitasyon. Pero yung nga lang, wag natin palagi na masasabihin na, hindi kasi napipigilan ng aking progreso dahil doon sa mga tao sa ayoko na, hindi na ako gagawa, hindi na ako kikilos kasi parang wala naman nangyayari. Huwag naman ganon mga kapatid. Gawin pa rin natin kung ano yung nararapat. At kapag tayo naman mga kapatid yung nasa posisyon, mailagay tayo sa posisyon mga kapatid, huwag natin gagayahin yung ginagawa ng iba. Naranasan ko, paparanas ko rin sa iba. Hindi ganon mga kapatid. The poor will always be with us because of the economic structure of society. Unfortunately, yun nga, mga kapatid. Nandoon yung struktura ng ating society. Actually, ito mga kapatid, yung nagiging, medyo mai-share ko lang mga kapatid, Ito mga kapatid, yung sabihin na natin katwiran na pinaglalaban, pinaninindigan, nung mga nagpapakilalang socialists. Sa isang socialist na society kasi, tayo kasi mga kapatid, capitalist Kapitalista nakabatay tayo sa US US is capitalist ang society nila. Sa socialist na society kasi mga kapatid, ang parang pinipilit, sinisikap mga kapatid, na magkaroon ng pagkakapantay-pantay pagdating sa oportunidad at pagdating sa mga allocation ng resources ng society. Pero mga kapatid, ang problema doon sa socialist na society, mga kapatid, number one, para mapanatili yung kaayusan, kasi paano mo mapapanatili, mga kapatid, na equal ang distribution ng yaman ng lipunan sa lahat ng mga tao? Diba? Dapat may kaayusan dyan. Diba? So, ibig sabihin, hindi pwedeng mawala yung mga nasa posisyon, yung mga ilalagay sa posisyon. Meron pa rin dapat overseers. Ang nagiging problema, mga kapatid, and ganun din, mga kapatid, yung communism, komunista, yung mga komunista, not all socialist systems are communist. Kasi ang communism, mga kapatid, it's more on, anyway. Ang naging problema ganito, yung mga nasa itaas, parang in practice, yung mga nasa itaas, sila yung
mas nakikinabang. Tapos, okay, medyo mukhang ang equal yung pagtrato sa nasa ibaba, pero in reality, ano nangyayari? Diba? Hindi talaga rin sila umaangat. Yun naman mga kapatid, yung sa kabilang banda, yun yung argument ng mga kapitalista, na sa mga kapitalista, kapag ikaw ay nagsusumikap, mas malaki yung opportunity mo na umangat sa society. Ngayon, parang tinitingnan ng mas mga sosyalista na hindi dapat kung ikaw ay nakakaangat, dapat makakaangat din yung iba. Hindi pwedeng nagkakaroon ng iwanan. Kasi nga dapat pantay-pantay. Pero ang magiging question kasi doon, yung control ng government, para mapanatili ang kaayusan sa isang socialista, no, dapat yung government, di ba, may control. Kapag inalis mo ang control ng gobyerno, hindi mo ma-ensure na ganun mangyayari kung ano yung nakaplano eh. Di ba? Anyway. So yun mga kapatid, nawawalan ng opportunity. Dahil nga sa social... Actually mga kapatid, kung ako tatanungin, and di ba, malapit nang dumating ang ating Panginoon. Siguro kung iniisip natin na darating ang panahon na magkakaroon ng napakagandang pagbabago sa lipunan natin, na mawawala na or at least down to a minimum ang mga mahihirap or mawawala na ang kahirapan. The way society, human society, regardless of government systems, kahit pa mga kapatid, kahit pa sabihin natin yung mga society sa Europe na parang ang ganda-ganda ng kanilang educational system, healthcare system, etc. Walang mahihirap dyan. Meron pa rin yan mga kapatid. So take note mga kapatid, hallelujah, the poor will always be with us because of the economic structure of our society. So what should we do mga kapatid? Tayo bilang mga tao, mga kapatid, kung nandyan tayo sa kalagayan ng paghihikahos, di ba? Dapat siyasatin natin ang ating mga sarili, at kung paano natin minamanage yung mga resources natin. Hindi lamang yung ating financial resources pero malaking part doon, financial resources. Minsan magtataka ka mga kapatid, yun nga, hindi sa minsan nakikita ko to, naalala ko noon, nawala na kasi mga kapatid yung kapag dumadaan ng Skyway, tapos sa may gilid ng Riles, may mga bahay dati doon Makikita mo Pag dumadaan yung sinasakyan ko pa uwi doon, nagsa-Skyway, tapos edi makikita mo yung mga bahayan doon sa tabi ng Riles. Magtataka ka, sabi ko, ang bahay nito barong-barong pero naka-LCD TV. Nadaig pa kami, ilang dekada, yung CRT TV na mataba yung ginagamit namin Kailan lang kami kailan lang kami nag-LCD, LED TV Diba? Na parang, kasi parang may tendency din yung mga kababayan natin, hindi sa pagmamaliit sa kanila. Pero may mga tendency na ganito Kapag ka nakatanggap ng biyaya, di ba? Agad-agad, bibilhin, kailangan makuha, yung mga feeling nila, makakapagpaligaya sila, makakapagpaligaya sa kanila. Hindi nila iniisip, ano ba yan? Kaligayahan, kaalwanan ba yan? Short term lang ba yan? Or long term? Kasi yung anak ko, pumupunta pa sa kapitbahay, doon sa malayo pa pumupunta para makapanood ng TV. Sige, bibili ako ng TV para hindi na aalis ang aking Ang tanong, di ba, kailangan ba talaga? Di ba? Or, nakakuha ako ng kumita ako ng malaki. Sige, ililibre ko kayong lahat. Di ba? Wow! Hindi mo muna inisip, kung yan ba, di ba? Parang ba ang dating pinagmamayabang mo na ikaw ay nakakuha ng marami? Hindi. Generous lang naman ako. Kaya share the blessings. Ika nga. O sige, share the blessings. Nariyan na tayo. Pero paano ba yan makakatulong, number 1, sa sitwasyon mo? Number 2, makakatulong din ba yan sa sitwasyon ng iba? Kung binlow out mo lamang yan one time, di ba? Ang tanong, paano yan nakatulong sa sitwasyon ng binlow out mo? Nakatikim naman siya ng masarap kahit na isang kainan lang.
Paano sa mga susunod? Paano ikaw? Paano yung pamilya mo? Di ba? So dapat, kung tayo mga kapatid, ay mayroong kakulangan sa isang, hindi lang to financial hindi lang to financial. Kung meron tayong kakulangan sa ilan sa mga resources natin, dapat mga kapatid, bago tayo kumilos ng may kinalaman doon or magdesisyon na may kinalaman doon sa resources natin, siyasatin muna natin. Pag-aralan muna natin. Okay? And then, i-manage natin ng maayos yung resources natin. Okay? Ngayon, kung meron tayong kayang gawin tungkol sa ating kalagayan, kung nandoon tayo sa paghihikahos, gawin natin. Gawin natin. Yung nga, ang problema kasi, yung mindset na para masabi na ako ay talagang nakakaangat, kailangan biglaan makuha ko yung pag-angat. Hindi ganun mga kapatid. Iba-iba yan eh. Sa iba-ibang tao, sabi mo, ito siya biglang yumaman eh. Siya yun. Ikaw, parang ganito lang yan mga kapatid eh. Siguro ako mga kapatid, kaya ko sa isang talon na, makakatalon ako dyan sa upuan na yan. Pero siguro, sa bigat kong ito, sa edad ko, hindi ko na siguro kayang tumalon na ganitong kataas ang tatalon ko. Pero malamang merong iba sa inyo kaya, isang talunan, dito agad ang landing. Iba-iba ang ating kakayahan eh. Ganon din mga kapatid, di ba? Sa pag-angat sa buhay, huwag nating ihahalin tulad yung sarili natin sa iba. At huwag nating ipapattern yung ating behavior batay doon sa iba. Lalo na pagdating sa pag-angat sa buhay. Napananaisin natin, sige, maghihintay ako na maghihintay ng opportunity kasi magkakaroon din ako ano yung nakuha niya. Basta maghintay lang ako. Tapos may mga opportunity na lumalapit sa'yo, tinatanggihan mo kasi hindi kasi maliit lamang yung sahod dyan eh. Gusto ko yung iaalok sa akin, yung malakihan agad. Diba? Nasasayang ngayon, mga kapatid, yung opportunity mo na makagawa ng kilos para may angat yung estado ng pamumuhay mo at ng pamilya mo. Diba? Sa paghihintay mo. Paano kung halimbawa ang kalooban pala ni Lord is magsimula ka muna sa mababa na sahod. And then, unti-unti, umaangat ka. Hindi, gusto mo mabilisan agad. Yung iba kaya nga nagre-resort sa pagsusugal di ba? Yung mga pinambayad mo doon sa pinantaya mo, di ba? Kung yun ba ipinampuhunan mo, kahit maliit muna na negosyo. Di ba? So, wag natin mga kapatid isipin na kailangan mabilisan palagi. Mas masarap, ito nga sinasabi, di ba? Mas masarap kapag pinaghirapan. Mas masarap enjoyin yung nakuha mo sa pamamagitan ng effort. Hindi ba nga, sa pagluluto wala yung kinaibahan. May mga putahe, mga kapatid, na kinakailangan ng matagal, di ba? Mahaba-habang oras para mapalabas mo yung sarap. Di ba? Di ba, bulalo. Ang bulalo ba, 5 minuto mo lang pakuluan? Andiyan na yan? 10 minuto? Yung iba nga, hindi lang oras ang ginugugol nag-a-apply pa ng pressure. Di ba yung mga nagpe-pressure cooker? Kaya mas lumilinam namin, mas napapalabas yung lasa mula doon sa mga buto-buto. Di ba? Ganon din tayo mga kapatid. Di ba? Kapag mas madali, mga kapatid, makuha nga natin, hindi mo masyadong may enjoy, pero yung tipong naranasan mo na ikaw ay kumilos sa mahabang panahon, unti-unti, tapos mga kapatid, nakaramdam ka rin ng pressure, diba? At napagtagumpayan mo yung pressure na yon, tapos nakamit mo yung gantimpala, diba? Sarap namnamin, diba? Ganon din tayo sa ating buhay Kristiyano, mga kapatid. Nandyan man, mga kapatid, yung mga paghihirap sa ating buhay, tandaan natin, kapag tayo ay nagpatuloy na tapat sa paglilingkod, tayo ay patuloy na maging faithful sa ating Panginoon, mga kapatid, at sa church,
Take note mga kapatid, yung gantimpala na matatanggap natin sa ating Panginoon mga kapatid, sigurado ko, napakasarap namnamin yan kasama ang ating Panginoon sa langit. Amen? Take note mga kapatid, hallelujah. In 1 Timothy chapter 6 verse 6, kung hindi kayang gawin, kung hindi kayang gawin na maipaangat, kasi right now, wala dyan yung resources, wala yung opportunity, mga kapatid, then we should know that godliness with contentment is great gain. Kung wala pa tayo doon kung wala pa sa atin yung pagkakataon para maipaangat yung ating sariling estado, mga kapatid, dapat nandoon, magkaroon tayo ng sense of contentment. I'm not saying na makontento ka na ikaw ay manatiling mahirap. No. Pero kung halimbawa at that point in time, parang okay, wala pang opportunity. Pero darating yan. Pero kung ngayon wala pa, makontento tayo sa kung ano yung meron tayo. So mga kapatid, ordinarily, if a man works diligently, whether he is poor or not, he has his basic needs met. Pansinin natin mga kapatid, kahit yung mga, yun nga, again, hindi sa parang minamaliit natin, pero yung mga namamalimos, di ba? Bakit hindi sila pumapayat? O nga, at may mga di ba, iba, namamalimos lang pag tinanong mo, magkano kinikita mo sa isang araw? 2,000. Wow! Mas malaki pa sa, di ba? Mas malaki pa sa tatrabaho ng minimum wage. Di ba? May ganun naalala ko, may nakita ko parang tinanong sa tindahan, parang tinanong na nagtitinda, Kuya, magkano kinikita mo sa pamamalimos? 2,000. Di ba? Kaya yung sabi naman, wow, sana all, magiging magiging mamamalimos na lamang ako. Di ba? Mga tipo, syempre, pabiro, di ba? Mga ganon. Oh. Pero mga kapatid, nakita ba natin? Yung mga ang point dito, mga kapatid, hindi nagpapabaya ang ating Panginoon. Di ba? Hindi nagpapabaya ang ating Panginoon. At least yung basic needs. Ano ba basic needs? Pagkain, masisilungan, di ba? Tubig, pananamit, di ba? Naman tayo nakitang pulubi na di ba? Na dahil talagang hindi siya nakakakuha hindi siya nalilimusan, nagtatanggal na siya ng damit para ibenta yung damit niya. O, di ba? Pag may nakita ako dyan na parang gusgusin na nakahubot-hubad, malamang yan, wala sa tamang pag-iisip. Pero yung mga namamalimos na again, ang point dito, mga kapatid, hindi tayo pinababayaan ng ating Panginoon. At least yung basic needs natin, napupunan yan ng ating Panginoon. He should not make money his God. Huwag nating gagawing Diyos ang tao, ang pera. Yun nga paano nagiging Diyos ang pera? Yung tipong nakakalimutan mo na si Lord dahil ang focus mo, kailangan kong kumita ng pera para mapaangat ang aking sitwasyon, ang sitwasyon ng aking pamilya at mapanatili ang mga pangangailangan namin. Di ba? Anything that we put before God is an idol. Tandaan natin yan, mga kapatid. Neither should we have a poverty complex. Yun nga, wag naman tayong magkaroon ng mentality na okay lang maging mahirap kasi, ba? Kaawaan ako ng tao, mas kaawaan ako ni Lord. Huwag ganun, mga kapatid. Take note, work is more important than money. Kumbaga, kung ang mindset natin, mga kapatid, yung trabaho natin, lalo di ba napag-usapan natin, di ba? Ideal kung yung ginagawa natin sa trabaho ay yung talagang pangarap natin, gusto nating gawin. Di ba? Pero mga kapatid, kung hindi man natin yun yung parang natin, wala tayo sa ideal na situation, isipin natin mga kapatid, yung na-accomplish natin, una para sa Panginoon, di ba? Nabibigyan ba ng kapurihan ng ating Panginoon kapag ginagawa natin na maayos yung trabaho natin?
Pangalawa, yung naiko-contribute natin doon sa pinagtatrabahuhan natin, sa ating lipunan, sa pamamagitan ng ginagawa natin. Di ba? Pangatlo, mga kapatid, of course, yung naiaambag ng ginagawa natin sa upkeep ng ating family. Okay? Regardless, mga kapatid, kung yung sinasahod natin ay mataas ba, or tama lang, or maaring mas mababa kaysa ine-expect. Diba? Sabi nga nila, mas maigi na yung may trabaho kaysa wala, kahit na hindi ganong kalakihan ng sahod. Pero iba kasi hindi ganon ang mentalidad eh. Ang mentalidad naman ng iba, kapag hindi ko gusto ang sahod, mas maigi pang hindi ako magtrabaho. Hindi tama yun, mga kapatid. Ano gagawin mo? Nakanganga ka na lamang. Naghihintay ng mayroong magsushoot ng pagkain. Diba? So, hindi dapat ganun, mga kapatid. A man should realize that part of the reason for working is that he comes into the world a great debtor. Nung tayo, mga kapatid, ay sinilang sa mundong ito, mga kapatid, mayroon tayong pananagutan na. May mga pananagutan na tayo, mga kapatid. Hindi tayo dumating sa mundong ito na privileged, na tayo yung tatanggap ng lahat ng magagandang bagay. Na yon ay karapatan mo, na ikaw ay makaranas ng karangyaan, na makaranas ng prosperity. Hindi ganon, mga kapatid. Tayo ay may pananagutan sa mundong ito. Kasi tandaan natin, nung tayo ay pinanganak, tayo ba yung kumilos para magkaroon ng mga bagay sa paligid natin? Hindi. Di ba? Tandaan natin, nung nilikha ng ating Panginoon ang sansinukob, hindi niya inuna ang tao, di ba? Ang nilikha ng ating Panginoon, yung ibang mga bagay na kakailanganin ng tao. Di ba? Kaya huwag tayo magmamalaki na ako'y pinanganak dito, karapatan ko na dapat ako ay mabuhay nang naaayon sa gusto ko, na makakatanggap ako ng mga magagandang bagay lamang mula sa mundong ito. Hindi ganon, mga kapatid. After we are born, the world has to sustain us. Every man should try to leave the world a little better than when he came. Isipin natin, mga kapatid, dapat ang isa sa mga natin, kung tayo man ay papanaw bago bumalik ang ating Panginoon, na yung mga ginawa natin, hindi lamang para sa ating pamilya, kundi in general, para sa community, para sa church, para sa lipunan, may naiambag tayo na masasabi natin, mas naging maganda ang aking paligid dahil sa mga nagawa ko bago ako pumanaw. Hindi ka man nag-iwan ng malaking kayamanan sa iyong pamilya. Kaya ako, mga kapatid, again, akin lang to, mga kapatid, ha? And hindi sa parang binubuhat ko ang bangko ng pamilya namin. Ako ay lubos na nagpapasalamat sa yumao kong tatay. Hindi man kami mayaman ngayon. Pero pag kinumpara natin, pag kinukumpara ko, yung katayuan ng pamilya namin ngayon, sa katayuan ng pamilya nila noon, definitely, we are in a much better position. Kaya yun, mga kapatid, bilang ama ng tahanan, yun yung nais kong mangyari. Hindi man kami yumaman, hindi man kami maging milyonaryo. Kundi yun kalooban ni Lord, di ba? Na pag ako ay nawala sa mundong ito, yung susunod na henerasyon, mas maganda yung kanilang mararanasan kumpara doon sa mga naranasan ko. Di ba? At I'm sure, mga kapatid ko, ano yung mga naranasan ko nung bata pa ako, mas mainam, mas maganda yung kaysa sa naranasan nung henerasyon ng tatay ko, tsaka nung auntie ko. Diba? So, ganun dapat din ang ating mindset, mga kapatid. Every man should try to leave the world a little better than when he came. Many people have sacrificed to provide the modern life we live. Totoo naman yun. So, mga kapatid, etong importante, we need to appreciate life. Hindi palagi natin tinitingnan yung mga negative. Pasalamat tayo na buhay pa tayo. Pasalamat pa tayo na kahit na hindi tayo
ganong karangya pagdating sa pananalapi, nandyan palagi yung ating mga basic needs. Nandyan yung ating pamilya. Di ba? We need to appreciate the world and do our best to help others as a payment for what has been done for us. Most all that we have and use is made by the efforts of others. So yun nga, kumbaga, we should pay it forward. Ika nga nila. Diba? Kasi ganun yung ginawa ng mga naunang henerasyon sa atin eh. Hindi lang yung mga magulang natin, pati yung mga ibang mga tao. Diba? So, ang kahirapan mga kapatid, ulitin ko, hindi ito kalooban ng ating Panginoon. Lalo na kung gagamitin natin para sa advantage natin. Diba? Yung ayop, the poverty card. Pero on the other hand, hindi rin kalooban ng ating Panginoon na tayo ay yayaman to the point na makakalimutan natin na ang lahat ng bagay actually ay sa ating Panginoon. Kaya nga, salamat sa Panginoon, tayo ay nakakilala sa Kanya. Kasi nakikilala din natin yung katotohanan na wala talaga tayong pagmamayari sa mundong ito. Kahit na yung pinakamayamang tao sa mundo, sino ba? Si Bill Gates ba? Elon Musk? Hindi ko alam. Sino man? Nakakakilala man sila sa ating Panginoon o hindi. Yung mga yaman nila, mga ari-arian nila, mga kapatid, hindi talaga kanila yun, pinapaalaga lang ni Lord yun. Anong proof? Di ba nga ang kasabihan, kapag namatay ka, hindi mo yan madadala sa hukay. Kasi kung iyo yan, dala mo yan. Di ba? Inattempt ka ng mga Egyptians noon, mga panahon ng mga bang Pharaoh, di ba? Sinasama nila sa libingan nila yung mga yung mga ari-arian nila. Yung iba nga kahit yung mga mga kalaguyo nila, mga concubines nila kahit buhay pa kinukulong doon sa tomb Di ba? Kasi yun ang idea na pagmamayari nila yun. Anong proof na Anong proof na hindi nila talaga pagmamayari yun? Naagnas na yung katawan nila, nandun pa rin yung mga bagay na yun Di ba? Hindi, bro, mummified nga siya. Yung bang mummified na yun, yung mummy ba na yan, kamukhang-kamukha pa rin nung bangkay na before siya. Hindi, di ba? Nangulubot na yan Kahit pa paano, may mga nabulok na dyan Di ba? Yun ang punto, mga kapatid. Wala tayong pagmamayari sa mundong ito. At nais ng ating Panginoon, we manage everything that He owns all for His glory. Kaya walang dahilan para tayo ay maging tamad. Wala tayong dahilan para gamitin ang karukhaan para sabihin na ako ay dapat mong kaawaan. Dapat ako ang mas maunang makatanggap ng mga benefits mula sa society. True. Sabi nga, di ba sa kasabihan, those who have less in life should have more in the law. Di ba? Yun yung idea ng equity sa ating lipunan. Pero hindi siya natutupad talaga Di ba? Hindi siya talaga natutupad. And always remember this, mga kapatid. Ang ating Panginoon, yung kanyang kalooban, hindi yan masasapawan ng kalooban ng tao. Hindi yan masasapawan ng kalooban ng lipunan ng tao. So tayo, mga kapatid, bilang mga mananampalataya, tayo po'y magsitayo. Tayo bilang mga mananampalataya, tayo ay kinakailangan mamuhay ng mayroong pagsunod sa nais ng ating Panginoon para sa atin. Hindi lamang sa mga aspetong spiritual, kundi gayon din sa aspetong secular, kasama na doon, mga kapatid, ang ating pagtatrabaho, ang pag-manage natin ng resources na ipinangangalaga lamang sa atin ng ating Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. At tayo po ay mananalangin sa pagtatapos ng atin pong pag-aaral sa Sunday School. Thank you, Jesus. Hallelujah. Panginoong Jesucristo, maraming salamat po sa pagkakataon na pinagkaloob sa amin upang kami makatanggap ng makalangit na kaunawaan na nagmumula sa iyo at mula sa iyong mga salita. Nawa ay panatilihin mo kami, Panginoon, hallelujah, na namumuhay, na sumusunod sa iyo, na ikaw, Panginoon, ang siyang nangunguna sa aming mga buhay at hinahayaan namin, Panginoon, hallelujah, na ikaw ang siyang manguna sa aming mga buhay.
Alam ko, Panginoon, at alam naming lahat, Panginoon, na kapag Ikaw, hallelujah, ang nangunguna sa aming mga kilos, sa aming mga pananalita, Panginoon, hallelujah, ito ay magiging naayon sa iyong kalooban. Kaya nawa, hallelujah, kasama dito, Panginoon, ang aming mga trabaho, ang aming mga negosyo, Panginoon, ang pagsusumikap namin, Panginoon, upang ang aming pangangalaga ng mga resources, hallelujah, na yung pinapangalaga lamang sa amin, hallelujah, ay maging naayon sa iyong kalooban. At gayon din, Panginoon, makapagdulot ito, hallelujah, na sa pamamagitan ng aming mga trabaho, ng aming mga negosyo, Panginoon, hallelujah, ay hindi lamang may pagkaloob mo sa amin ang aming mga pangangailangan, kundi gayon din, Panginoon, hallelujah, ay ma-enjoy din namin, Panginoon, hallelujah, na Ikaw bilang Diyos na buhay, hallelujah, ay nariyan para pagpalain ang mga anak mo na tapat na naglilingkod sa iyo. Kaya maraming salamat pong muli, Panginoon. Pagpalain mo po ang aking mga kapatid na tumanggap ng iyong mga aral. Gayun din, Panginoon, ang mga kapatid ko, hallelujah, na magkakaloob, hallelujah, ng kanilang offering para sa gawain ng Sunday School. Ikaw, Panginoon, hallelujah, ang siyang may-ari ng lahat, at ang pinangangalaga mo sa amin, ang bahagi nito, Panginoon, nawa ay kalugdan mong tanggapin para magamit sa gawain ng Sunday School. Ibalik mo po ito, Panginoon, ng siksik, liglig at umaapaw. At ihanda mo po kami palagi, Panginoon, hallelujah. Hindi lamang sa aming gawain sa araw na ito, kundi ihanda mo kami palagi, Panginoon, sa iyong malapit ng pagbabalik. Maraming salamat po, Panginoon. Ikaw lamang aming tinataas, pinupuri at sinasamba. Sa matamis at makapangyarihang pangalan mo kami nananalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Let's give our offerings to the ministry of the Sunday School. We will have a short break after which we will proceed to our divine worship service. God bless us all po, mga kapatid.